Nanay, pakisearch nga po ang mga universidad sa Pilipinas ngayon din. 5 minuto pa lang matapos lumapag sa Naiya Ninoy Aquino International Airport ang mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa Moscow, ang top 1% na namamayagpag sa tuktok ng lipunan, ay nagkukumahog na tumawag sa kanilang mga tahanan. Ang mga dalagang ito na nakapaglakbay na sa higit trilyon bansa at nasanay sa sukdulang karangyaan ay bakit tila sumuko at nagmakaawa sa kanilang mga magulang sa isang airport sa Pilipinas. Naglakad sila ng mag-isa sa Maynila ng 2:00 ng madaling araw, nagulat sa sarap ng pagkain sa convenience store at sa huli ay sumigaw na ayaw na nilang umuwi. Maging ang isang gurong veterano ng kikinang taon ay nanginig at sinabing ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong tagpo. Ano nga ba ang nakakagulat na dahilan? Ito ang 40 oras sa Pilipinas na yumanig sa social media ng Russia at nagdulot ng panik sa mga magulang. Ang pang-araw-araw na buhay na inaakala nating mga Pilipino na ordinaryo lang, ay siya palang nagpabaliwala at bumago sa pananaw sa buhay ng mga dalagang ito. Ang tunay na kakayahan ng Pilipinas na bumighani sa mga elite mula sa ibang bansa at ang nakakagulat na buong kwento ay ibubunyag na ngayon. Mga high school students na galing sa matataas na antas ng lipunan sa Russia na nagpunta sa Pilipinas para sa educational trip, 5 minuto pa lang ay nagkagulo na at nagsabing gusto nilang maging Filipino at gayahin ang Pilipinas. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ang mga estudyante mula sa top 1% ng mga prestihiyosong paaralan sa Moscow ay dumating sa Pilipinas. Ngunit 5 minuto matapos makarating sa NAIE, nagsimula na silang tumawag sa kanilang mga magulang. Nanay, pakicheck naman po ang mga universidad dito. Tatay, bakit wala tayong ganito kahit isa sa Russia? Ano nga ba ang nangyari maging ang veteranong guro na nakapaglakbay na sa 30 bansa sa loob ng 15 taon, ay nagsabi ito ang unang pagkakataon na tumanggi ang mga estudyante na umuwi. Mula sa airport patungo sa hotel, 1 oras lang ang biyahe. Sa maikling oras na iyon, ang pananaw sa buhay ng mga elite na estudyanteng Russian na ito ay tuluyang nagbago. Mga babaeng naglalakad ng mag-isa ng 2:00 ng madaling araw, isang lungsod na hindi natutulog 24 oras at mga taong tinatrato ang mga dayuhan na parang kapamilya. Pagka-uwi ang isang video na in-upload ng mga estudyante ay tuluyang yumanig sa social media ng Rush. At ang paaralan ay dinagsa ng mga tawag mula sa mga magulang na nagsasabing, gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Pakinggan natin ngayon ang tunay na anyo ng Pilipinas sa mata ng isang dayuhang guro. Bago tayo magsimula, kung maaari ay pakiclick ang like at subscribe para maging malaking tulong sa pagbabahagi ng mas marami pang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw, ako si Alexei Kowalski, nagtatrabaho bilang guro sa isang international school sa Moscow, Russia sa loob ng 15 taon. Nung nakaraang taglagas, naranasan ko ang pinaka-hindi malilimutang educational trip sa aking buhay. Ang aming destinasyon ay ang Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinaka-prestihiyoso sa Moscow. Ang 22 babaeng estudyante na sumama sa biyaheng ito ay pawang mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa Russia. Karamihan ay anak ng mga diplomat, negosyante, doktor at abogado at ang kanilang mga magulang ay pinaghandaan ang espesyal na biyaheng ito 1 taon pa bago ang takdang araw. Sa loob ng kinataon ko sa pagtuturo, nakapunta na kami ng mga estudyante sa higit 30 bansa. Naranasan na namin ang malalaking lungsod sa Europe, mga sikat na lugar sa Amerika at maging sa China. Kaya sa totoo lang inakala ko na ang biyaheng ito sa Pilipinas ay magiging isa lamang sa mga karaniwang educational trip. Ang oras ng pagdating namin sa NAIE ay lampas 11:00 na ng gabi. Sa sandaling bumaba kami ng eroplano at pumasok sa terminal, bumungad ang unang sorpresa. Sa kabila ng pagiging 10 oras ng gabi, ang buong airport ay gumagana ng perpekto na parang araw. Sa mga airport sa Moscow, kapag lampas na ng 10:00 ng gabi, karamihan sa mga tindahan ay sarado na at halos wala nang makikitang empleyado. Ngunit iba ang airport sa Pilipinas. Sa information desk, ang mga staff ay naghihintay na may matatamis ng ngiti at ang mga cleaning staff ay mabilis na naglilinis sa sandaling makadaan ang mga pasahero. Ang sahig ng airport ay kumikinang na parang salamin. Nagulat din ako nang dumaan kami sa harap ng banyo. Nakita ko ang isang cleaning staff na yumukod at bumati ng magalang sa mga pasahero sa may pintuan ng banyo. Ito ay isang tanawin na hindi mo maiisip sa Russia. Habang naghihintay sa immigration, pinagmasdan ko ang ekspresyon ng mga estudyante. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata habang tumitingin sa paligid. Isang estudyante ang lumapit sa akin at bumulong, "Bakit ganito kalinis at kaliwanag ang airport?" Wala rin akong maisagot. Inisip ko na lang na sadyang ganito ang bansang Pilipinas. Nang humarap kami sa immigration, dumating ang pangalawang gulat.
Kahit na hindi inaasahan ang pagdating ng isang grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga empleyado ng airport. Sa halip agad na nagpadala ng staff na marunong mag-Ingles at tumulong sa komunikasyon. Isinaalang-alang nila ang edad ng mga estudyante at dahan-dahan at magalang na ipinaliwanag ang sitwasyon. Mula sa paggabay papunta sa hotel, hanggang sa schedule kinabukasan masigla silang tumulong at paulit-ulit na nagtanong kung meron kaming kailangan. Ang pinakatumatak sa amin ay ang sistema ng e-gates o automatic immigration system. Kung may estudyanteng nag-aalangan sa harap ng makina agad na lumalapit ang staff para magturo ng may kabaitan. Ang screen ay may suporta para sa iba't ibang wika. Dinisenyo ito ng intuitive para madaling magamit ng mga estudyante. Ang proseso ng pagkuha ng bagahe ay nakakagulat din. May mga screen na nagpapakita ng impormasyon. Sa Russia, madalas inaabot ng 1 oras para lang hanapin ang bagahe pero dito ang lahat ng sistema ay gumagana ng tumpak at mabilis. Habang naghihintay kami ng bus na maghahatid sa amin mula airport papuntang hotel, napansin ko ang pagbabago. Ang muka ng mga estudyante ay nagsimulang magbago. Ang kaba na naramdaman nila kanina dahil sa pagiging banyaga ay nawala at napalitan ng mga matang puno ng kuryosidad. Lampas hating gabi na nang sumakay kami sa bus. Malinis ang loob ng bus at komportable ang mga upuan. Naintindihan ng driver na mga dayuhan kami kaya magalang siyang nagbigay ng paalala sa Ingles. Ipinaliwanag niya na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe papuntang hotel sa may bandang Makati o BGC at nakiusap na magkabit ng seatbelt. Nang umalis ang bus, bumungad ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit madaling araw na maliwanag ang mga kalsada at maayos na gumagalaw ang mga sasakyan. Ang mga kalsada sa gabi sa Moscow ay madilim at may delikadong pakiramdam, pero dito ay ibang-iba. Pagpasok namin sa sentro ng lungsod, ang pinakanakagulat sa mga estudyante ay ang mga nakikitang convenience store sa labas ng bintana. 10 oras ng gabi pero maliwanag ang mga ilaw at natural na labas-masok ang mga tao. Sa Moscow, paglampas ng alas 10 ng gabi ay sarado na ang karamihan sa mga tindahan. Mas lalo pang nakakagulat na tanawin ang mga kabataang babae na umuuwi ng mag-isa. Lampas alas 1 na ng madaling araw pero may mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa kalye. Wala silang bakas ng takot o pangamba. Ito ay tanawing hindi mo maiisip sa Russia. Sa kultura ng Moscow, ang paglalakad ng mag-isa sa gabi ay itinuturing na mapanganib. Habang papalapit sa sentro, tumumambad ang matataas na gusali, ang tanawin ng gabi mula sa tulay na tumatawid sa ilog Pasig. Malapit sa BGC Makati area ay nakakawala ng hininga sa ganda. Mas moderno at engrande ito kaysa sa alinmang lungsod sa Europe. Dumating kami sa hotel ng alas 2:30 ng madaling araw. Ngunit ang nakakagulat, ang paligid ng hotel ay puno pa rin ng buhay. May mga bukas na 24 oras na kainan at may mga tao sa convenience store. Sa Moscow, ang ganitong oras ay tahimik na at tulog na ang lahat. Habang nag-check-in, naranasan ko ang huling sorpresa para sa gabing iyon. Isinaalang-alang ng staff sa front desk ang edad ng mga estudyante kaya binigyan kami ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Detalyado nilang itinuro ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Higit sa lahat, ang nakakaantig ay ang taus-pusong pagbati. Naramdaman namin ang tinatawag nilang Filipino hospitality. Sa loob ng elevator paakyat sa kwarto, sinabi ng isang estudyante sa akin, ang Pilipinas ay ibang-iba sa iniisip ko. Tumango ang ibang estudyante. Mula airport pa lang hanggang hotel, pakiramdam daw nila ay nasa ibang mundo na sila na malayo sa Russia. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nasasabik na ako sa mga mangyayari sa mga susunod na araw kasama ang mga estudyante. Hindi ko pa noon naiisip kung anong klaseng sorpresa ang ibibigay sa amin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, o dapat kong sabihing ilang oras lang ang makalipas. Alas 6 ng umaga nagising ang ilang estudyante dahil sa jet lag. Narinig ko ang bulungan sa hallway na nagugutom daw sila. Nabahala ako. Akala ko ay mahirap humanap ng bukas na kainan sa ganitong oras. Sa Moscow, hindi madaling humanap ng kainan bago mag alas 8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk, sumagot ang staff ng nakangiti. Mayroon daw 24 oras na kainan ng bulalo at silog, pati na rin panaderya sa kalapit na gusali. Nagulat ako na pwede nang kumain kahit madaling araw. Pumunta kami doon kasama ang 7 estudyante. Alas 6:30 ng umaga, buhay na ang lungsod. Mga empleyadong papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging at mga taong lumalabas ng convenience store. Ang madaling araw sa Moscow ay tahimik pero sa Maynila tila nagsimula na ang araw. Pagbukas namin ng pinto ng kainan, sumalubong ang mainit na hangin at amoy ng sabaw na nakakagutom. May ilang customer na ang kumakain. Isang lalaking nasa middle age na kumakain habang nagbabasa ng dyaryo. Isang dalagang nagtatrabaho sa laptop. At mga empleyadong mukhang pagod galing sa night shift. Nang makita ko ang menu, dumating ang pangalawang gulat.
Napakamura ng presyo. Ang isang mangkok ng mainit na mami o lugaw ay nasa 150 piso at ang pandesal ay nasa 50 piso lang ang isang balot. Kung i-convert sa pera ng Russia, hindi ka panipaniwala ang mura. Sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 500 rubles para sa ganitong klase ng pagkain. Hindi naging iba ang tingin sa amin ng staff kahit na mga dayuhan kami. Ipinaliwanag nila ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng pagkaing madaling magustuhan ng mga estudyante. Para sa mga estudyanteng hindi mahilig sa maanghang, sinabi nilang pwedeng i-adjust ang lasa. Ang bilis ng serbisyo ay nakakagulat din. Wala pang 5 minuto mula nang mag-order na sa mesa na ang lahat ng pagkain. Aros kaldo, tosino at mainit na pandesal. Hati ang kuryosidad at kaba ng mga estudyante sa unang tikim nila ng pagkaing Pilipino. Ang pinaka-ikinagulat nila ay ang pandesal at ang sinangag. Simple lang ang itsura pero malalim ang lasa, balanse ang timpla. Isang estudyante ang mabilis na naubos ang kanyang pagkain. Humanga sila na hindi ka makakakain ng ganito kasarap na pagkain sa Moscow sa ganitong presyo. Nang magbayad kami, nagulat ako ulit. 7 tao ang nabusog pero ang total bill ay wala pang 1,500 piso. Sa pera ng Russia, nasa 2,500 rubles lang iyon. Sa Moscow, aabutin ng 7,000 rubles ang ganitong level ng pagkain. Kinalkula ng staff ang sukli ng tama at sinabing balik po kayo. Tinanong pa nila kung nagustuhan namin ang pagkain at nagrekomenda ng iba pang menu. Ang ganitong kabaitan ay hindi nararanasan sa mga kainan sa Russia. Ang mga staff sa Moscow ay madalas masungit at mabagal ang serbisyo. Paglabas ng kainan panay ang hanga ng mga estudyante, masarap daw ang pagkain, mura at maganda ang serbisyo. Sa pagbalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil gusto ng mga estudyante bumili ng merienda. Pagpasok sa loob, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Kahit madaling araw ang convenience store ay parang maliit na department store sa linis at dami ng paninda. Higit sa lahat, nagulat kami sa dami ng pwedeng gawin doon. Hindi lang pagbili ng gamit, pwede ring magpadala ng pera tulad ng GCash/cash-in, magbayad ng bills at iba pang serbisyo. Ang mga tindahan sa Russia ay nagtitinda lang ng pagkain, pero ang convenience store sa Pilipinas ay parang one-stop shop. Pumili ang mga estudyante ng merienda. Tuwang-tuwa nilang tiningnan ang mga snack ng Pilipinas. Lalo silang namangha sa ensaymada at buko juice na nasa bote. Kakaiba ang hugis nito para sa kanila. Ipinaliwanag ng staff na sikat na inumin at tinapay ito sa Pilipinas. Sa cashier, humanga na naman sila. Mabilis ang pagkalkula at napakabait ng staff. Hindi nila pinaramdam na abala kami kahit dayuhan. Sa halip, binati kami sa Ingles at winelcome sa Pilipinas. Paglabas, sinabi ng isang estudyante, ang Pilipinas ay bansang napaka-convenient 24 oras. Nakakamangha na pwede mong solusyonan ang mga kailangan mo anumang oras. Sa Russia, kapag linggo ay sarado halos lahat, pero sa Pilipinas ay ibang-iba. Sa daan pabalik, nagulat din kami sa linis ng ilang bahagi ng syudad gaya ng BGC. Walang kalat at malinis, nakita namin ang mga nagwawalis ng maaga. Ang buong lungsod ay parang iisang organismong gumagalaw. Sa Moscow, mga tourist spot lang ang malinis at madalas marumi ang mga residential area. Pero dito sa lugar na ito ay iba. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na ang ibang estudyante. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang almusal, na inggit sila, sama daw sila sa susunod. Umaga na at sinimulan namin ang formal na paglilibot sa Pilipinas. Ang unang destinasyon ay isang malaking parke sa lungsod tulad ng Rizal Park o Ayala Triangle. Ito ang inirekomenda ng hotel staff para makita ang buhay ng mga Pilipino. Ang pagsakay sa tren, MRT, LRT ay bagong karanasan din. Nagulat ang mga estudyante pagpasok sa istasyon. Malinis ang loob at maayos. Iba ito sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami ng escalator. Maayos ang pasilidad. Maganda ang ventilation at hindi amoy kulog. Pagdating sa platform, dahil tapos na ang rush hour, hindi gaanong matao. Pero ang nakakabilib ay ang disiplina ng mga tao. Lahat ay nakapila ng maayos, sumusunod sila sa linya. Nang dumating ang tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Hinahayaan munang bumaba ang mga nasa loob bago sumakay. Walang tulakan o away. Isang tanawing hindi mo makikita sa Moscow subway. Malinis din ang loob ng tren. Gumagana ng maayos ang aircon, malamig at hindi maingay kaya madaling mag-usap. Isang estudyante ang tumingin sa bintana at nagsabi, may internet connection kahit nasa tren. Hindi ito maiisip sa Russia. Nagsimulang magpadala ng litrato ang mga estudyante sa kanilang mga kaibigan. Paglabas namin sa istasyon at pagdating sa parke, napasigaw sa tuwa ang mga estudyante. Malawak na damuhan, maayos na lakaran, at matatayog na gusali sa malayo, ibang-iba ang maintenance kumpara sa parke sa Moscow. Maraming mamamayan ang nag-i-ehersisyo. May nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagsusumba. Nakakagulat na sa umaga ng weekday ay ang daming nag-i-ehersisyo. Ang pinakatumatak ay ang mga pampublikong pasilidad na libreng magamit.
Sa Russia, kailangan mong magbayad sa gym pero dito ay libre. May isang lolo na nag-eehersisyo. Nilapitan siya ng isang estudyante. Kahit hirap sa Ingles, nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng galaw ng kamay. Sinabi ng lolo na araw-araw siyang nag-ehersisyo doon para sa kalusugan. Nakita rin namin ang sistema ng pagrenta ng bisikleta gamit ang smartphone. Sabi ng mga estudyante may ganito sa Russia pero mas maliit ang sakop. Umupo kami sa bench para magpahinga. Maraming pamilya ang naroon. Tatay na nagtuturo magbisikleta sa anak, mga nanay na nagtutulak ng stroller. Mapayapang araw. Ang pinakanapansin namin ay ang mga naglalakad ng aso. Lahat ay nakalish at may dalang plastic para sa dumi. Nang makita namin ang isang lalaki na pinulot ang dumi ng aso niya, tumango ang mga estudyante. Tanda daw ito ng mataas na disiplina. Ang pinakanakakagulat ay nung tanghalian. Maraming yung nagbukas ng baon sa parke. Ang mga estudyante ay bumili ng pagkain sa convenience store at kumain sa damuhan. Walang nagtapon ng basura kung saan-saan, lahat ay nagligpit at nagtapon sa tamang basurahan. Sabi ng isang estudyante, ang laki ng parke pero walang kalat. Sa Russia, kapag weekend puno ng basura ang parke. Pero dito ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng linis. Umalis kami ng hapon. Sinabi ng mga estudyante na hindi nila malilimutan ang tanawin sa parke. Ligtas, malinis at may kultura ng pagbibigayan. Sa hapon pumunta kami sa isang malaking bookstore sa sentro ng lungsod sa BGC o Makati. Isa itong sikat at modernong bookstore. Gusto kong ipakita ang kultura ng edukasyon dito. Pagpasok sa building, nanlaki ang mata ng mga estudyante, ang laki ng espasyo para sa kultura. Mataas ang kisame at maliwanag. Daan-daang libro ang nakadisplay na parang sining. Pero ang gusto kong ipakita ay hindi ang arkitektura kundi ang mga taong nagbabasa. Kahit weekday ng hapon, maraming nagbabasa. Seryoso silang nakaupo at nagbabasa. Ang nakakagulat ay ang mga empleyado na naka-uniforme o nakapolo. Tapos na ang lunch break pero nagbabasa sila. Tinanong ng estudyante kung hindi ba sila nagtatrabaho. Ipinaliwanag ko na baka ginagamit nila ang break time para dumaan saglit. Humanga ang isang lalaking estudyante. Ang galing ng kultura na nagbabasa sila sa lunch break. Sa Moscow, kape o sigarilyo lang ang hawak ng karamihan. Seryoso daw sila sa pagkatuto. Nanatili kami ng isang oras doon. May tumingin ng mga libro tungkol sa pag-aaral ng Tagalog, may tumingin ng kasaysayan ng Pilipinas. Marami ring nagbasa ng English magazines tungkol sa Pilipinas. Paglabas nag-usap kami. Sabi ng isang estudyante, alam ko na kung bakit umuunlad ang Pilipinas dahil may kultura sila ng patuloy na pag-aaral. Ang pasyon sa pagkatuto ang nagpapaunlad sa bansa. Kinabukasan ng hapon pumunta kami sa lugar ng mga kabataan, gaya ng BGC High Street o Poblasyon. Gusto kong ipakita ang kultura ng kabataang Pilipino. Paglabas pa lang naramdaman na nila ang enerhiya, musika ng street performers, tawanan at kakaibang passion. Una naming nakita ang isang grupo na sumasayaw sa kalsada. Sumasayaw sila sa saliw ng P-pop at OPM. Huminto ang mga estudyante at nanood. Pumalakpak sila pagkatapos. Sabi ng estudyante, ang galing ng level ng street performance. May ganito sa Moscow pero hindi ganito kagaling. Naglakad pa kami at nakakita ng banda, gitara at drums naman. Rock music ang tinutugtog. Napaindak ang mga estudyante. Ang musika ay walang hangganan. Pumunta kami sa isang art market kung saan nagtitinda ang mga young artists ng gawa nila. Accessories at handicrafts. Manghang-mangha ang mga estudyante. Tumigil sila sa isang booth na nagtitinda ng hikaw na may disenyong tradisyonal pero moderno. Ipinaliwanag ng tindero sa Ingles na pinagsama niya ang kulturang Pilipino at moderno. Bumili ang isang estudyante. Magandang souvenir daw. Sa ibang booth may nagtitinda ng calligraphy o baybayin art. Humanga sila sa ganda ng sulat. Nagpasulat pa ang isang estudyante ng pangalan niya. Habang naglilibot, sinabi nila na maganda na may lugar ang mga artist para magpahayag ng sarili. Wala daw masyadong ganitong oportunidad sa Russia. Mukhang sinusuportahan ng Pilipinas ang sining. Huminto kami sa harap ng isang cafe. Kakaiba ang interior, may vintage furniture at modernong ilaw. Pumasok kami. Mas nakakabilib sa loob. May mga artwork sa dingding at mga libro. Hindi lang ito kainan, isa itong cultural space. Habang naghihintay ng inumin, nagmasid ako. Maraming kabataan ang nagtatrabaho sa laptop. May nag-aaral, may freelancer. Ang kape ay naging pangalawang opisina na nila. Pagkagabi mas sumigla ang lugar. Umilaw ang mga neon lights, lumakas ang musika. Lumabas ang mga tao mula sa mga restaurant at bar. Nalunod ang mga estudyante sa enerhiya ng lugar. Huling araw na, maagang gumising ang mga estudyante para mag-impake. Pupunta na kami sa airport ng hapon. Pagkatapos mag-almusal, pumunta kami sa mga mall sa Makati o BGC para sa huling shopping. Nilakad lang namin mula hotel. Ninanamnam ng mga estudyante ang huling sulyap sa Maynila. Pagdating sa commercial area, matao na.
Dahil weekend masiksikan, tindahan ng damit, cosmetics at iba pa. Kuminang ang mata ng mga estudyante, unang sumugod ang mga babae sa tindahan ng cosmetics. Balita na nila noon pa na maganda ang local beauty brands ng Pilipinas. Pagpasok, winelcome sila ng staff sa Ingles. Maraming tester products. Sinubukan nila ito. Mabait na nagpaliwanag ang staff. Nagrekomenda ng bagay sa skin type nila at tinuruan silang gamitin ito. Naantig sila sa ganitong serbisyo. Maraming binili ang isang estudyante para sa nanay at kapatid niya. Mura at maganda ang kalidad. Bumili rin kami ng merienda sa food stalls. Unang nakatikim ng turon at bibingka ang mga estudyante at napasigaw sa sarap. Nagustuhan nila ang tamis nito. Namangha rin sila sa kakanin. Nasiyahan sila sa food trip culture ng Pilipinas. Pumasok kami sa souvenir shop. Moderno ang mga tradisyonal na produkto. Barong Tagalog, Filipiniana dolls at t-shirt na may tatak na Pilipino. Binigyan pa sila ng tindero ng freebie bilang pasasalamat sa pagbisita sa Pilipinas. Naantig na naman sila sa kabaitan at init ng mga Pilipino. Nang magtanghalian, naghanap kami ng kainan. Gusto nilang kumain ng seafood at sinigang. Puno ng dayuhan ang restaurant. May litrato at English description ang menu kaya madaling umorder. Nang dumating ang pagkain, humanga sila sa kulay. Tinuruan sila ng staff kung paano kumain, kamayan o paggamit ng sausawan. Ginaya nila at nasiyahan. Napakasarap ng lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang makasaysayang simbahan at lugar sa Intramuros. Naramdaman nila ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik nilang pinagmasdan ang mga gusali, presko at mapayapa. Umupo kami sandali at nagkwentuhan tungkol sa karanasan nila. Lahat ay nagsabing napakahalaga ng oras nila sa Pilipinas, higit pa sa inaasahan nila. Sabi ng isang estudyante, "Wala akong alam sa Pilipinas noon pero ngayon ito na ang paborito kong bansa." Tumango ang iba. Babalik daw sila at magtatagal pa. 4:00 ng hapon, bumalik kami sa hotel para kunin ang gamit. Papunta na kami sa airport. Kahit mabigat ang bitbit, masaya sila. Ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Sa bus papuntang airport, nakatingin sila sa bintana, tinititigan ang Maynila. May bumulong, "Paalam Maynila, babalik ako." Pagdating sa Nai'i, ito ang lugar kung saan sila unang tumapak ilang araw na ang nakalipas. Pero nagbago na ang puso nila. Ang kuryosidad ay napalitan ng lungkot sa pag-aalis. Nagpasalamat sila sa staff habang nag-check-in. Sinabi nilang napakasaya ng karanasan nila. Ngumiti ang staff at sinabing, "Balik po kayo. Salamat sa pagmamahal sa Pilipinas." Dumating kami sa Moscow kinabukasan ng umaga. Sumalubong ang mga magulang. Tuwang-tuwang nagkwento ang mga estudyante. Naging gulat ang ekspresyon ng mga magulang. Pagbalik sa eskwela ng sumunod na linggo, may malaking nangyari. Nagsimulang mag-upload ang mga estudyante ng video at litrato ng Pilipinas sa social media. Sabog ang reaksyon. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Russia. Hindi nila alam na ganito kaunlad at kaganda ang Pilipinas. Daan-daan ang comments. "Gusto ko ring pumunta," na sabi ng karamihan. Isang video ang naging viral. Video ito ng pagkain sa isang bumbi 4 oras na tapsilogan ng 2:00 ng madaling araw. Ipinakita nito na panatag na kumakain ang mga babae ng mag-isa. Umabot sa 300,000 views ang video. Tumaas ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Sa parent-teacher meeting, naging usap-usapan ang Pilipinas. Dumami ang gustong magpadala ng anak doon. Naatasan akong magbigay ng special talk sa school. Gusto nilang ibahagi ko ang karanasan sa ibang guro at estudyante. Puno ang auditorium. Lahat ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Tapat kong ikinuwento ang nakita ko. Ang epesyenteng sistema sa mga piling lugar, ang disiplina ng mga mamamayan, at higit sa lahat ang hospitality sa mga dayuhan. Nakinig silang mabuti. Humaba ang question and answer. Ligtas ba talaga, kumusta ang edukasyon, ang gastusin? Sinagot ko, ayon sa naranasan ko. Pagkatapos ng talk, maraming lumapit na estudyante. Gusto pa nilang makilala ang Pilipinas. May nagsimulang manood ng Filipino movies, dramas, may gustong tumikim ng adobo. Ilang buwan na ang lumipas, naghahanda na ang aming paaralan ng exchange program sa Pilipinas. Sa susunod na taon, mas maraming estudyante ang bibisita. Ang mga nakapunta na ay nagpapayo sa mga junior nila. Sabi nila dapat maranasan din ng iba ang Pilipinas na naranasan nila. Ang biyaheng iyon ay bumago sa buhay ko. Nakilala ko ang bansang Pilipinas at naipakita ko ang bagong mundo sa mga estudyante. Madalas pa rin naming pag-usapan ang mga nangyari. Ang oras sa Pilipinas ay hindi malilimutan. Ang karanasang iyon ay naging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Hindi na banyaga sa amin ang Pilipinas. Ito ay naging bansang nais naming pag-aralan, tirhan at irespeto. Isang maliit na biyahe na nagdulot ng malaking pagbabago. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan ko sa 10 taong pagtuturo. Hanggang dito na lang po ang kwento ngayon. Ano sa tingin niyo ang kwento ng 40 oras na school trip ng mga mayayamang estudyanteng Russian sa Pilipinas?
Mag-iwan ng comment para sa bida ng kwento. Ito ang inyong touching station. Kung nagustuhan nyo ang kwento, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.